Sa Batangas daw ba nag-date ng Valentine celebration or late Valentine celebration mga kasus? Hati ang ating yung ating mga topics dito kasi yung iba si Mark Alcalado at saka si Kath nag-date sa Batangas. Ang iba naman ay si Alden at saka si Kath naman mga kasembreros no ang nag-date sa Batangas mga kasembreros bilang celebration ng araw ng mga puso mga kasembreros. Pero araw-araw dapat sa atin na araw ng mga puso so that we have to love everyone, every day, mga kasembreros na yung mga tao sa paligid natin. Sige, unahan natin to. Breaking news itong isa mga kasembreros. Si Alden, na-feature siya sa isang Japanese and Filipino-based na journal, no? Or na-publishing kagabi mga kasembreros. So, na-feature, ginawa siyang cover magazine or cover ng isang, yung kanang article or issue ngayong Feb yata mga kasembreros no babasahin natin yung ano to parang tawag dito yung publisher na ito ay based talaga sa Japan mga kasembreros. Grabe nagulat ako dito international talaga ang peg ni Phenomenal Box Office Cinema King. So yung journal na ito ay naka-base talaga sa Japan mga kasembreros. Isa siyang Filipino-Japanese journal. Sabi niya dito, from the editor, this year marks a special milestone for Filipino-Japanese Journal, our 10th anniversary. A decade of telling stories for Filipinos by Filipinos and about Filipinos here in Japan and in the Philippines. From the very first issue, our goal has been simple yet meaningful to share the lives, struggle, and achievements of our community, highlighting how we support each other and find home far from home. So yun siya. Tapos nga, medyo mahaba yung kanyang article sabi niya dito so yung Japan ngayong Feb na issue grabe no this issue which will be released in Japan on Feb 28 na yung issue na ito pala ay i-release pa sa Feb mga kasama sa Feb 28 so last day ng February no feels especially fitting. Alden Richards, our cover boy, celebrates 15 years in show business, a journey of passion, perseverance in moving forward, much like our own as a publication. His story shows that milestones are not just about the years that pass, but about the growth, the challenges overcome, and the purposes that drives or the purpose that drives us forward. So grabe, ako nagulat ako dito mga kasi sinearch ko ngayon kanilang profile nung the Filipino-Chinese Journal ay grabe no. Yung aura ni Alden ay umabot pa sa Japan. Hindi na ito nakapagtataka kasi nga 'di ba sa Hong Kong, sa Japan, sa kansang panig ng mundo ay talagang kilalang-kilala no ang isang pambansang bay mga kasembreros. Alden Richards. Tapos next item natin, may isang angle dito mga kasembreros no. Na hindi ko na i-flash doon sa may parang hindi ko alam kung celebration ba ito or part pa ng taping ni na Ma'am Catherine kung saan ay sumasayaw-sayaw siya sila sa isang bar mga kasus na part ng kanilang na kanilang part ng setting ng Someone Someday nga mga kasembreros. So ayun po no dito ay enjoy si attorney habang may awak-hawak na inumin mga kasembreros as a matter of socialization lamang ito no. Hindi ko ito na flash ibang angulo ito mga kasembreros. Tapos may isang video din dito si Alden na pinost kahapon mga kasembreros no. Hindi siya nag-post, pinost na isang fan na si Mercy. Ito na naman ba? Si Mercy na naman ito mga kasembreros pala. Wala siyang pangalan pero naalala ko si Mercy yung nag-post nito. Si Alden ay parang hinahag isa-isa no yung mga tao doon sa venue mga kasembreros habang binivideohan ni Mercy na sa malayo mga kasembreros. Ito yung time na na siguro nagpakain si Alden nung late birthday celebration niya at saka advanced birthday celebration naman ni Mama Ten dito mga kasembreros. Kasama ang mga fans no para siyang isang exclusive na tawag dito na celebration mga kasembreros ng mga fans ni Alden Richards. Tapos ito next item natin yung VP Choice Award sa mismong
page nila sa Facebook, mga kasambreros, no, ay nag-release ng kanilang teaser para kay Sir Alden, no, TV Host of the Year na award naman ito. So nominated nga dito si Pops Alden, mga kasambreros, no, bilang TV Host of the Year para sa kanyang trabaho sa Stars on the Floor, mga kasombrero. So, ang awarding na yata nito ay nung last year pa niya, no, na trabaho sa Stars on the Floor. Yung season 2 ngayon, next year na naman ito na parang awarding na pagbabasehan ng Village People Choice Awards, mga kasombreros. So, yun po, no, talagang kaliwat kanan ulit ang recognition ni Phenomenal Box Office ni Ma'am King, mga kasombrero. So alam ko si Ma'am Catherine to pag napalabas na yung kanyang Someone Someday ay babaha din ang awards and recognitions and nominations, mga kasombreros. Tapos sige, major item tayo, mga kasombreros. Una, may mga nagsasabi na dito sa sa isang comment. Alam niyo yung picture ni Ma'am Catherine kahapon na yung naka-white siya, tapos sa summer yung kanyang tatak, mga kasombrero. So recent pala yun, no? Nag-post si Tita Long dito, tapos may mga nag-comment na nag-date daw, or si Mayor Mark Alcala yung ka-date nila, or nag-celebrate si Ma'am Catherine ng Valentine's Day. May iba naman na dinudugtungan na si Mayor Mark Alcala daw yung tawag dito, yung ka-date niya, mga kasombreros, no? Tapos of course yung iba ay si Sir Alden ang ka-date niya, mga kasombreros. Una-una sa lahat, hindi ito ito yung aking kasi ang bahay na ito, mga kasombreros, ay either ito yung sa taping, no, yung location nila, mga kasombreros, sa San Juan, sa Rizal nga, mga kasombreros, no. Kasi doon sila nagsushoot kasi namumukhaan ko tong na to, kasi may dito, may isang lalaki, no, na siya nagpa-picture kaya Ma'am Catherine, mga kasombreros. So sabi nga dito ni Tita Long Gumatay ay maswerte daw, no, yung lalaki, na sabi niya, swerte mo naman Kuya Eric, no, si Eric pala yung pangalan niya. Naka-picture ka kay Catherine, do you know na ang dami nakapila, ha? Syempre minsan yung blessings dumadating ng biglaan I am happy for you, Kuya, pero next time pumila ka din, ha? Sabing gano'n ni Tita Long Gumatay. Pero sasabi ng iba dito, ito daw yung magtatato ako dito. May nag-comment dito, hardinero daw ito doon sa may private property ni Mayor Farm, no, private farm daw ni Mayor Mark Alcala. No, grabe yung kwento-kwento na naman dito, mga kasombreros. Sabi ni Rachel Maminta, sabi niya, hardinero ng farm na inupahan nila Mark yan, private venue ng family nila pareho. Siya lang naman yung mag-isa nag-comment, mga kasombreros, na yung kay Mayor Mark Alcala down. So ito po, kung nakita ninyo ay kung pamilyar kayo dun sa venue ng bahay na inupahan nila, no, dun sa kanilang taping sa Someone Someday, mga kasombreros. So ito yon, no, hindi ito sa pero kung sa Batangas man ito, kasi nga parati talaga pumupunta si Ma'am Catherine sa Batangas, tapos pwede rin, wala kasing resibo din no? Walang resibo, mga kasombreros. Tapos nung nag-post si Sir Alden kahapon dito sa may kanilang kanilang triathlon, nag-ensayo na, no, si Pops Alden, mga kasombreros, para sa kanilang event nga sa BYD. So parang sabi ko, parang pamilyar din ang lugar na ito, mga kasombreros. It's either Batangas or Tagaytay. Pero I'm not really sure, kung ito nga yung lugar, mga kasombreros. Grabe, nagmukha na tuloy si Alden yung pinakamaliit dito sa lalaki. Kasi ang tatangkad ng kanyang mga kasama, mga kasombreros. So dito ay nandito si Nico Bolzico, of course, no? Yung trainer ni Alden, or ang trainer nila na foreigner, andito rin. Tapos dalawang babae, mga kasombreros. So hindi ko na alam kung ano mga events nila, kasi si Nico ang sa swimming, sa running, si Will Dasovich ang sa swimming, tapos si Alden ang sa cycling, mga kasombreros, or sa biking. So ang cute, no? nagmukha tuloy si
Alden yung pinakamaliit dito mga kasembreros. So, di ko lang din sure kung saan sila nag-ensayo. Ako po ay nag-voice over ng 10 AM mga kasembreros no Feb 17. Abang-abang tayo sa mga videos na i-upload later sa vlog natin sa next mga kasembreros. So, yun po, no? Hindi ko kasi yung kanilang dinala dito ay BYD Shark, yun, na kotse or sasakyan mga kasembreros. So, hindi ko lang din sure kung saan talaga ito mga kasembreros. Maaring kasi pag kaganto yung gagawin nila, maaring Tagaytay no or Batangas or kung saan mang pwede na mag-ensayo kasi kailangan nila ng space talaga kapag kaganto mga kasembreros na may biking, may running no and so on mga kasembreros. Ang picture na to ay in-upload no ni Jennifer Aimee Tanoy. No, isa yata ito sa mga kasama nila. Sabi niya dito, they understood the assignment, Jazzy Alcalde, no, nakatag dito. And I understand the vibes. So, kasi nga ay masaya lang ang vibes nila mga kasembreros. So, God bless Pops Alden no, sa iyong pag-iensayo. Nawa ay bigyan ka pa ng malakas na stamina at physical na lakas no ni Lord. Kasi nga alam naman natin ang nangyari kay Pops Alden. Tapos natutuwa ako dito sa pinost ng isang admin kagabi about sa Kath din no, yung recent na picture nga ni Ma'am Catherine. We understand that no further explanation is needed. So tapos yung picture ni na Alden at saka ni Kath mga kasus, yung recent na picture ni Kath mga kasembreros na sinasabi nila na sa Batangas daw si Kath. Para sa akin yun yung aking conclusion na nasa taping si Kath nito habang nagpa-picture si Kuya Eric mga kasembreros. So pero later kapag may kita tayong video or further na magsusupport sa mga detalye ay i-inform ko po kayo mga kasembreros. Tapos ito ang cute nito kasi ito yung time na di ba na binigyan ni Ma'am Catherine ni Sir Alden si Alden. Sabi niya dito na si Alden binigyan niya ng bouquet of flowers ng birthday 22 hours ago. Kanino galing ang bouquet ni Kath? May pa-surprise na naman. Isang simpleng bulong posted by Gigi Kaasi Ignacio. So ito po ay ito po ay matagal na picture mga kasembreros, ni-repost lang po ni Gigi Ignacio. So 185 likes siya mga kasembreros or 185 reaction. So yun, going back doon sa sinabi ni Alden na say less no, hindi tayo masyadong explain sabi niya dito sa kanyang last post nga na hindi masyadong walang masyadong dapat na sabihin, explain or patunayan and so on mga kasembreros. Tapos sige, ito si Mayor Mark, tingnan nyo. Busy si Mayor sa kanyang City Planning and Development Office. 1 hour ago niya pinost na. Pinasegwihan ko lang mga kasembreros. 1 hour ago na kanyang pinost po sa kanyang Facebook page mga kasembreros. So hindi ko na alam kasi walang check mark pero ito yung may pinakamaraming Facebook page ni Mayor Mark. Tapos ang nakalagay doon ay yun nga Mayor ng Lucena City mga kasembreros. So I'm supposing na kanya ito mga kasembreros no, mga kasembreros and mga Cathinatics. So yun po. And then ito, congrats no, trending pala yung Stars on the Floor sa Twitter noong Sunday mga kasembreros. So 10 hours ago pinost ng Alden Knights Philippines. Number 5 trending SOTF is back. No, tapos number 1 trending naman si Alden Richards mga kasembreros no. Hindi siya number 1 pero trending siya sa Twitter nung Sunday mga kasembreros. #Alden Richards. Ito yung time na nagsimula na nga or yung nag-launch yung kanilang pilot episode mga kasembreros ng Stars on the Floor na kung saan niya humataw ng todo si Phenomenal Box Office Cinema King no. Talagang grabe no, trending sila mga kasembreros. So hindi nakapagtatakang marami ang sumusubaybay at marami ang
nag-abang pala no sa pagbabalik ng Stars on the Floor. Kasi ano siya no, iba basta ibang level mga kasombrero. Tapos 11 hours ago, ang GMA Network no pinost dito ang picture ni Alden. Ito yung time na parang tatanggalin niya na yung ano niya, yung isang jacket mga kasambreros no nung pagsayaw nga niya doon sa Stars on the Floor. Mga kasambreros, ito yung intro no, yung pagpasok talaga ni Alden at sabay hataw mga kasambreros. So yun po, pinost lang ng GMA Network mga kasambreros sa kanilang Facebook kagabi, 11 hours ago. Tapos ito, parang kagabi, parang may ano siya, parang may nag-request kanya photo reveal with Kath, haha, if meron. So ito yata yung ano, yung isa sa mga fans, during time pa ito ng promo ng Hello Love Again na kung saan naka-jumper si attorney mga customers. Ito yata yung time na nasa ano sila, market tagig mga kasambreros no, pinaka-last or pinakahuling mall tour nila sa promo ng Hello Love Again mga kasambreros. So nagpa-picture dito si Kuya no, which is throwback ito mga kasambreros. Parang ni-request sa kanya tapos na-repost niya kagabi sa kanyang TikTok account mga kasambreros. Tapos ito, si Ma'am Catherine dito, nakasakay siya sa ano no, sa sasakyan niya mga kasambreros. Tapos parang spotted siya sa labas mga kasambreros na yun nga no, ang dami nagpapapicture and so on mga kasambreros. Kahit mainit ay talagang nagpapapicture no, at walang arte-arte si attorney mga kasambreros. So yun, tapos may isang fan sa dulo na nakadilaw na yun nga, nagpa-picture din sa kanya mga kasambreros. So grabe no, talagang ano, hindi ko lang sure kung saan siya papunta dito. At saka medyo throwback din siguro ito mga kasambreros. Hindi ito recent, mga 2024 no, something like that mga kasambreros yung video na ito mga kasambreros. So yun, naka-black din pala ano, may black din pala silang kotse mga kasambreros. So pero hindi ko na alam kung nakisakay siya or kanila ito. Siyempre kanila ito mga kasambreros no, na kotse kasi afford niya Phenomenal Box Office Cinema Queen kahit 5 kotse pa siguro na 1 milyon ang halaga. Tapos ito parang nasali lang si Ma'am Catherine dito sa mga listahan ng artista no, na dito na artistang babae na hinahangaan ngayon mga kasambreros. So andito si Francine, si Kath, si Kim, si Rain, si Kai, si Fiang, si Ashtin, si Colette, si Jazz, si Belle, of course, si Angela, Bianca, Kai, Rain, Kim, and Catherine. So parang ano lang, sinama lang nila si Kath dito mga kasambreros no, nalistahan na mga sikat na artista, babaeng artista. Tapos si Don Bell tayo mga kasambreros no, si Sir Donato ay nagpicture siya doon no sa venue ng NBA All-Star mga kasambreros. So yon, hindi pa yata nakauwi si ano, NBA All-Star 2026. So hindi pa yata nakauwi si ano no, si Sir Donato. Ini-enjoy niya pa yung ano, dito yung kanyang bakasyon doon. So grabe. Kasi Ma'am Bell naman, may isang fan dito. Parang ano siya, parang starstruck kay ano, kay Ma'am Bell Mariano, na makita niya si Ma'am Bell Mariano doon sa may dressing room nung ASAP casting nga niya mga kasambreros. Sabi niya, Bell, hindi ko lang kung ano, siguro joke lang niya ito mga kasambreros na ano, baka part ng kanyang glam team or kilala naman talaga siya. Tapos kunyari daw ay grabing hiyaw niya. Sobrang kulit lang ni ate mga kasambreros no. Tapos hinagnga niya si Ma'am Bell Mariano mga kasambreros. So yan lang actually no sa ating Kathleen at saka Don Bell items. Sana po ay pakinggan natin, may ano ba ako. So wala akong ipapost or wala akong ipi-play na video. Pero yun no, pakinggan natin ang salita ng Panginoon na sobrang mahalaga
at pagkain po ng ating kaluluwa. Isang pinagpalang araw po ha sa bawat isa. Sobrang the best ng ating Word of God mga kasembreros. Ang title natin ay ulit-ulitin natin. Bakit kaya no? Psalms 118 verses 2 hanggang 4. Let all Israel repeat. Ito pa rin ulit-ulitin. His faithful love endures forever, or God's faithful love endures forever. Let Aaron's descendants, the priests, repeat. His faithful love endures forever. Let all who fear the Lord repeat. His faithful love endures forever. So napakaganda mga kasembreros, no? Sa ating buhay, kung inuulit-ulit natin yung isang bagay, ay ibig sabihin ay it's either kailangan natin gawin, or nasasarapan tayo, or nasisiyahan tayo dun sa ginagawa natin. Okay? Let's say pumunta ka sa isang tourist destination, no? Sa beach mga kasembreros. Tapos nagandahan ka, so pupunta ka ulit doon, no? Ulit-ulitin mo siya mga kasembreros. Kapag ikaw ay kumain sa McDo ni Alden for example, tapos sasarapan ka, so ulit-ulitin mo, no, na pupunta doon mga kasembreros. So ang trabaho, of course, napaulit-ulit lang yan araw-araw mga kasembreros. Ang buhay sa mundong ito actually cycle, no? Repetition mga kasembreros. Yung tayo po ay produkto ng mga lolo natin noong una, no? Tapos nanganak sila, tapos nagkaapo, tapos yun, parang repeat na lang, tapos susunod na naman na generation. So cycle lang ang mundong ito mga kasembreros. Pero hindi na tayo kunwari mamatay na tayo, so hindi na tayo pwedeng bumalik sa mundong ito mga kasembreros. So once lang tayo mabuhay or dumaan sa mundong ibabaw mga kasembreros. That is why habang tayo ay nabubuhay, no, talagang gawin natin yung ating gawin natin yung buhay natin na full of purpose ng Diyos. Ginagawa natin yung ating mission at mapapurpose sa buhay na ito mga kasembreros. So anong bagay na inuulit natin ay kumaga pa kailangan or gusto natin gawin mga kasembreros. Kayo, ano po yung mga bagay na inuulit-ulit inuulit-ulit ninyo mga kasembreros? On the other hand, kapag paulit-ulit naman na makulit at saka paulit-ulit na pasaway ang anak natin, ay nakakayamot at nakakainis po yun mga kasembreros. So yung mga bagay na nakakainis ay wag mo nating ulit-ulitin, no? Kasi baka pagmumulan po ng away na mag-asawa, ng mag-anak, ng magulang, no? At saka magkakapatid for example or magkaibigan. So yun siya, no? Tapos kapag paulit-ulit kang sinasaktan ng jowa mo, tapos hiniwalay mo, bumalik ka bumalikan naman, so yun, no? Hindi rin yun hindi rin yun maganda mga kasembreros. So anything na bad, no, kapag paulit-ulit ay hindi po siya maganda mga kasembreros, kasi nga masama siya, no? So dito si Haring Solomon po, no, Psalms 118, sabi niya, let all Israel repeat, no? Grabe, kasi na-include dito mga kasembreros yung generality ng manampalataya ni Kristo. So una, kasi 'di ba yung mga Israelita ang mga piniling tao ng Diyos, no? Yung Israel mga kasembreros ang piniling bansa ng Panginoon. Sabi niya Haring David, una tinan niyo yung sequence. Let all Israel repeat, his faithful love endures forever. Tapos yung mga descendants or mga anak, apo at relatives naman ni Aaron, no, na anak ni Moises, mga kasembreros at saka ng mga pari, sabi niya, repeat, no, ulitin ninyo, his love or his faithful love, no, God's faithful love endures forever. And ang pinaka-general dito na lahat na, no, sabi niya Haring David sa verse 4 ay, let all who fear the Lord repeat, his faithful love endures forever. Grabe, no? So nakita natin, so hindi na limited sa Israel, hindi na limited doon sa mga lumang tao, no, sa lumang tipan sa Old Testament mga kasembreros, yung yung pag-ibig ng Diyos or katapatan ng pag-ibig ng Diyos mga kasembreros. Anyone can experience and anyone can have faith mga kasembreros, no, sa Panginoon. Kung siya ay nananampalataya, siya ay nag-decide, no, at choice niya at saka nag-decide siya mga kasembreros na sumunod kay Lord Jesus Christ at mag-establish ng personal relationship sa Panginoon. So ito yung sasabi niya, from Israel to Aaron's descendants and priests, tapos sa lahat na, no, wala nang kung ikaw man ay Pilipino, Amerikano, German, Chino, and so on, anumang lahi mo sa mundong ito, hanggat may pananampalataya ka, ay pwede mong ulit-ulitin ang katapatang pag-ibig, no, ng Panginoon mga kasembreros, na forever siya, no, endures forever. Ito yung sasabi dito mga kasembreros na
yung katapatang, yung tapat na pag-ibig ng Diyos ay endures forever, mga kasembreros. So, hindi siya natatapos, na wala siyang katapusan, mga kasembreros. Kung kaya sa ating buhay, ito yung sasabi natin na ulit-ulitin natin yung kabutihan ng Diyos sa pagkain pa lang, pagising sa umaga, bago pumasok sa trabaho, manalangin, magpasalamat, no? Bago matulog, no? Kung pa, anytime, anywhere. Kaya accessible naman ang panalangin, mga kasembreros, and panalangin mapasalamat. Yung pasalamat natin sa Panginoon, yung ulit-ulitin natin na kunwari, no, nung time pa ni Moises, nung time ni Elijah, yung time ni Elisha, yung time ni Noah, kabutihan ni Lord nung time ni Haring David, nung time ni Haring Solomon, nung time ni Hezekiah, ni Jehoshaphat, ni Joshua, ni Deborah, ni Esther, and so on. So, from the time of old to present, mga kasembreros, yung may ulan tayo, no? Papasalamat tayo, yung kanyang pag-ibig na pinadala niyang kanyang kaisa-isa. Paulit-ulit yun, mga kasembreros. And everyday dapat yung bagong araw, bagong pasasalamat, mga kasembreros, no? Yun po yung ating yun po yung ating gagawin dapat. Repetitive siya, pero in a sense of full of thanksgiving, no? Full of gratitude, mga kasembreros, ng ating buhay at ang ating puso. Inuulit-ulit natin, pero nagpapasalamat tayo, and we are recognizing and acknowledging the faithful love of God, mga kasembreros, that endures forever. This verse highlights the importance of expressing gratitude to God for His goodness and eternal love. It serves as a reminder that despite life's challenges and uncertainties, God's love remains constant and unwavering. We acknowledge His presence in our lives and cultivate a sense of appreciation for all the blessings He has bestowed upon us by giving thanks to the Lord. So yun nga, no? Pasasalamat, mga kasembreros. So maglaan talaga tayo ng panahon, no? Yung mga tao, kasi normal to sa mga ordinaryo na mga tao, yung walang personal na relationship sa Panginoon. Pagkakain pa lang, diretso agad pagka nasa harapan na ng pagkain, diretso agad kain, no? Walang pasasalamat, hindi mo na ibubuka yung pabibig sa pasasalamat, and so on, mga kasembreros, no? So ganoon. Pero kapag tayo po ay may pananampalataya sa Diyos, meron tayong personal relationship sa Kanya, at close tayo sa Panginoon, mga kasembreros, no? Ay binubukan natin yung ating mabibig, no? Hindi muna tayo kumakain hanggat hindi tayo nakakapanalangin or nagpapasalamat, mga kasembreros. So yun yung pinaka-typical at saka talagang masabi natin na normal at ordinaryo na nakikita natin kapag ang tao po ay walang makukumpara natin ba yung mga tao may personal relationship sa Panginoon at saka sa mga taong walang personal relationship sa Panginoon. Reflecting on these verses prompts us to consider the significance of gratitude, no, as an active practice, not merely a passive feeling. So yun siya, no, talagang active siya, mga kasembreros, yung pasasalamat natin. Binubukan natin yung ating bibig. And of course, hindi lamang sa bibig dapat nakita sa ating mga actions. So nagpapasalamat nga tayo sa Panginoon, pero hindi naman tayo nagpapatawad ng ating kapwa-tao, ng ating asawa, anak, magulang, kapatid, and so on. Nagpapasalamat nga tayo sa Panginoon, pero masama ugali natin. So dapat yun, consistent yun, mga kasembreros, na kapag nagpapasalamat tayo sa Panginoon ay mahal natin ang mga tao sa paligid natin, mga kasembreros. The affirmation that God is inherently good, it reinforces our foundational belief in the goodness of our Creator. Furthermore, the assurance that God's love endures forever offers a sense of security and constancy in a world marked by change and uncertainty. By meditating on these verses, we are invited to deepen our understanding of gratitude, embrace the unchanging love of God, and find strength in the fellowship of believers as we journey together in faith. So, ganun siya, mga kasembreros, no? Kasi ang buhay natin ay hindi lang siya puro kain, puro trabaho, puro aral, no? May purpose, may mas malalim na purpose ang ating buhay. And isa na nga dito na yung mapasalamatin tayo sa Diyos, and inuulit-ulit natin. Okay? Ano siya, kahit na paulit-ulit, kahit na kada minuto tayo magpasalamat sa Panginoon. So the more that we give thanks to God, mga kasembreros, the more that He is pleased sa ating buhay. Hindi siya yung Diyos na
oh, kanina ka pa pasalamat ka na naman yun. So, hindi po siya gano'n, no, mga kasembreros. Ang tao nga, di ba, parang magtataka pa yan, oh, parang met niya ka na nagpapasalamat, parang unusual. So, pero sa Diyos po natin ay hindi, no? Kahit yung maliit na amount, maliit na blessings, no, pinapasalamatan natin. So, pleasing po yan sa harapan ng Panginoon natin, mga kasembreros. When we express gratitude towards God, it not only honors Him, but also strengthens our relationship with Him. Recognizing and appreciating God's blessings cultivates a heart of gratitude and humility, helping us remain focused on His presence and power in our lives. So, nakakapag-develop, kumaga pa, sa isang tanim ay mas napapalago, no? O napapataba nito ang ating relationship, mga kasembrer, sa Panginoon. Kung kaya gawin nating lifestyle, no, yung pasasalamat talaga, mga kasembreros. So gawin nating lifestyle, gawin nating regular na schedule natin sa araw-araw. Kung para siyang receptor, parang sensitive organ natin sa ating katawan, na kapag merong blessing tayo ay dapat matik 'yon, parang gano'n na binubukan natin yung ating bibig, yung ating puso, mga kasembreros, sa pasasalamat sa Panginoon. So, ganun po dapat, mga kasembreros. Hindi yung may mga blessings nga tayo, parang nagiging bulag tayo at hindi tayo nagpapasalamat sa giver, no? Or sa Diyos, mga well, of course, sabihin natin, pinagtrabahuan ko naman to. Ako naman nagtrabaho, ako naman nag-overtime, ako naman ang nagsikap, ako naman nagmasipa. So, pero ang lakas po natin, ang buhay natin ay utang natin sa Panginoon. Ang talino natin, ang skill natin, ang talent natin, ang lakas natin, lahat po ito ay utang natin sa Diyos. That is why, kung susumahin mo at trace back mo, ay sa Diyos pa rin lahat ng papuri, mga kasembreros. Imagine mo kung ikaw ay walang strategy, walang idea, walang wisdom, no, walang technique, so wala rin, mga kasembreros. Kasi gift yun, mga kasembreros. Alright, so now it's the word of God, ha? No, pagpalaan po tayo ng pag-ibig, pananampalataya, pag-asa, and the spirit of gratitude, mga kasembreros. Repetitive, mga kasembreros, na paulit-ulit na pasalamatan ng ating Diyos na kapangyarihan sa lahat. In the mighty, holy, sweet, magnificent, wonderful, amazing name of the Lord Jesus Christ, we pray, with the companionship of the Holy Spirit of the living God. And everyone said amen and amen. See you next time, mga kasembreros, and paalam po. I love you.